walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakita naman ninyo ang fresh ng beauty ng Mama Sam ninyo. Diba? So ganyan talaga kapag maganda. Charot. So sobrang pagod ko guys. Grabe. So, kwento tayo about sa Miss Grand, no, 'di ba? Walang katapusan ng Miss Grand. Paano naman kasi panalo. So, sabing ganon, ano daw, yung production daw ng Miss Grand talaga is fantastic. And then, dapat daw ba itong tawaging Big Four? Isama sa Big Five ba? Oo. At kung may sasama sa Big Five, sino yung dapat tanggalin? To be honest, kung ako tatanungin ninyo, taon-taon naman nakikita naman natin na pinag-iigihan talaga ng Miss Grand yung kanilang pageant. At yung pageant nila this time, talagang masasabi ko sobrang fair ng labanan sa mga kandidata. Mas talagang pinag-igihan nila ng maigi yung kung paano nila kukunin yung mga kanilang top 20, top 10, top 5 hanggang sa maging winners. Sa totoo lang. And then, ako, masasabi ko lang, pagdating sa production, sa lahat-lahat ng pageant, I think, nagna-number 1 ngayon ang Miss Grand. Sa totoo lang. Kasi ang Miss Universe sana, number 1 sila pagdating sa pageant. Kaya lang, ang problema kasi ng Miss Universe, ang nakikita kong problema nila ngayon ay wala silang opening show. Yung mga opening show nila nung mga nakaraang taon naman, hindi naman ganun kabongga. Ang papangit pa din, di ba? So siguro kung maibabalik ng Miss Universe yung katulad ng ginagawa ngayon ng Miss Grand na may opening na bongga talaga, I think kaya talaga nilang pantayan yung Miss Grand sa opening show. Pero ngayon, natalo na sila ng Miss Grand. I think ang makakatapat ng Miss Grand pagdating sa ganyan ng mga opening ang Miss Earth. Kaya lang, ang problema kasi natin sa Miss Earth, yung hindi sila glossy, tapos yung production nila parang kulang sa lighting, yung mga ganon. Ayun naman yung problema sa Miss Earth. Kaya natalo pa rin talaga sila ng Miss Grand. Pagdating naman sa supranational, wala din naman akong makita na ano. Kumbaga parang iba talaga yung hinahatid ng grand. Very grand. And kung babalikan mo yung mga Miss Grand noong 2013, 14, 15, 16 hanggang sa mag-2024, mas bongga ang Miss Grand ngayon. So, yon, sobrang winner, sobrang panalo ang grand talaga nila. Ingrande talaga, di ba? So, yon. So, medyo doon sa part na yon, talagang sabing ganon, the best talaga ang Miss Grand. Only number 1. Ayon ba kayo doon? And pagdating naman sa sa mga eksena, okay din naman. Maganda din naman yung flow ng kanilang pageant. Sobrang winners. Especially yung Miss Grand ngayong taon na to. Sobrang winner talaga. Yung lahat ng galawan ng mga babae, wala akong masabi. Ang saya-saya kaya doon. Sobra. And nasayahan din ako kasi syempre marami kang nakikilala, marami kang nami-meet. And then after nga, ayun nga, sobrang panalo yung ganap. Ayun lang, matagal lang yung taking picture talaga doon sa mga sponsors. Sobrang doon natatagalan ako. But overall, winner. Kasi nakikita mo yung mga kandidata ng malapitan. Sabing ganon, kung tatanggalin daw si Myanmar, sino daw yung gusto kong ipalit sa top 5? I think si Peru. Sabi kasi nung iba si Guatemala. Totoo naman, si Guatemala is okay na pwede din makatungtong sa top 5. Huwag lang si Indonesia ha. Pero ang tingin ko si Peru, more than kay Indonesia. Kasi si Peru kasi parang siya yung masasabi kong pwedeng mag number 6 kasi yung neto execution, yung kanyang presentation,
talaga namang masasabi natin magaling din ang presentation ni Peru. Kaya lang doon sa evening gown, medyo hindi ko nagustuhan kung paano niya kalagkarin yung paa niya. I think siguro masakit, pero hindi halata. Plus, kung pupunta ka kasi sa profile niya bilang kandidata, iba yung profile ni Peru. Sobrang winner, di ba? Winner kasi yung profile ni Peru eh. Ano siya eh, tawag dito, sobrang panalo ang eksena niya. So, yun. At sabi ko nga, kung ako ang tatanungin ninyo, mas gusto ko mas gusto ko si Peru kesa kay Indonesia, ilagay nila sa runners up. Si Peru talaga yung the best, 'di ba? Kasi kung tatanggalin nila si Myanmar, pero sana wag umalis si Myanmar, sana maayos nila 'to. Kasi sayang naman yung hirap at pagod nila kung ganun lang din yung gagawin nila dahil sa pride, dahil sa gusto lang nilang maging Miss Grand title, ganun kagad, may ganun. So syempre malulungkot. Oo, nakakalungkot. At parang feeling ko hindi magandang yun, halimbawa. So, yon. So, I think it's good na gawin nila tawag dito, gawin nilang eksena ilagay nila sa tamang, posisyon ay si Miss, tawag dito, mas gusto ko ilagay nila sa tamang posisyon si Miss, I think si Miss Peru more than doon kay Miss, mas tamang ilagay nila sa top list nila si Miss Peru more than doon kay Miss Guatemala. Yan, ganon. And then, tanong ng lahat, tingin ko daw ba ay kung po pwede daw ba si Gabby Basiano sa Miss Grand. Si Gabby Basiano, to be honest, maganda to. Maganda din yung mga eksena niya pagdating sa mga evening gown. Alam natin na porte ngayon at ginagaya yun ng mga taga-ibang bansa. May beauty din si Gabby Basiano at winner din talaga sa mga eksena plus ganda. Siguro kailangan lang maghanda ni Gabby Basiano. I think yung kanyang Q&A medyo doon hindi pa ganun kakabog. Plus I think yung kanyang tawag dito, pasarela. Kasi yung pasarela ni Gabby, hindi ko siya ganun nakikitaan na kabongga. Medyo mahina yung pasarela niya. Ayun lang, doon lang sa pasarela saka yung Q&A kailangan konting polish, ganon. Yung kay Cyril Payumo naman, actually si Cyril Payumo magaling din to, maganda din to, maganda yung pasarela ni Cyril, maganda yung mukha ni Cyril, and I think kaya din ni Cyril. Kaya lang, Q&A naman kay Cyril. Kung ikukumpara ko si Gabby, I think mas better si Gabby more than kay Cyril. Mas gusto ko yung eksena ni Cyril, ni Gabby Basiano more than doon kay Cyril Payumo. Kasi parang feeling ko mas kabog. Pero eto talaga, sabing ganon, kung si Celeste Cortesi, di ba? Tatlong magaganda. To be honest, ako kay Celeste Cortesi, yung beauty, yes. Pero yung performance niya, medyo mahina din ang performance eh. Kasi nga sabi nga nila, kung halimbawa si Celeste daw yung inilaban ngayong taon na to, baka daw winner. I don't think so. Hindi ko nakikitaan. Kasi si Celeste kasi, medyo may atake siya na, alam mo yun, malamya. Oo. So, parang feeling ko hindi. Saka maraming tato. Yung sinasabi nga ninyo, kaya daw inayawan tong si Venezuela dahil sa mga tato niya. Paano naman si Celeste? Punong-puno siya ng tato sa katawan, di ba? Maraming tato. Kaya nga sabi ko nga sa mga girls, sana hindi sila nagpapatato kasi hindi magandang tignan. So ako para sa akin, I think hindi. Hindi ko nakikitaan na parang si Celeste ay talagang papalo kung sakali. Yung beauty, totoo, may beauty si Celeste at malaki yung pangalan ng Celeste kasi galing siya Miss Universe. Pero hindi ko nakikita na may uuwi niyo yung corona. I think pwede pa natin sabihin na
baka mag-ano lang, placement, ganon. So, yung mga girls na to, lahat naman silang magaganda, magagaling, pero syempre, dapat ihanda nila yung sarili nila kung sasali sila sa Miss Grand, kahit sino. Oo, dapat tanungin nila yung sarili nila, yung beauty ba nila ay talagang very grand. Tapos pangalawa, yung ano ba nila, yung level ba ng performance nila ay ang lakas bang maka-grand, very grand ba talaga, at higit sa lahat syempre dapat malaman din nila kung kaya ba nila talaga pataubin yung mga kandidata na makakalaban nila sa Miss Grand. So yung lakas nila, I think yung kalibre maala CJ Opiasa, pero yung yung capacity ng beauty, ayon. So pwede, kung may beauty ka, edi go. Basta kasing caliber ka talaga ni CJ. Kasi si CJ na yung mataas na standard na parang pagbabasihan natin sa Miss Grand. So kung meron kang kalibring CJ Opiasa at beauty ganon, ayon, go. Di ba? So yan. So depende. Kasi minsan may maganda, balambya naman. Di ba? Maganda, kulang naman sa lakas ng loob. So, hindi katulad ni CJ na talagang complete package talaga. Merong strong personality, may strong feeling, and then talagang masasabi natin hindi ka mapapahiya. At yung lahat ng sinabi ko noon na pwedeng mangyari kay CJ, nangyari talaga. So, in fairness naman sa akin, kumbaga parang dapat alam natin yung gandang pang Miss Grand. So, yan! So, guys, kayo guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.